ngiti at kay sigla. Harapin mo ang araw ng masaya at kumakanta. Punuin mo ng kulay ang bawat sandali. Ang araw ay makikiliti. Andito na si Kuya. Good morning, Kuya, yeah. Good morning, Kuya, yeah. Good morning, Kuya. O kay sarap ng umaga. Good na good talaga. Oh, 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 oh. Good morning. Live pa rin po tayo napapanood ngayon sa ating social media accounts sa Facebook at YouTube channel ng UNTV at Good Morning Kuya. It's Monday morning. Start your day right. Huwag po tayo makalimot. Una sa lahat ay manalangin, magtagubilin at humingi ng gabay sa Panginoon. Mula po sa Pilipinas, bumabati kami sa inyo ng isang good morning. It's time to rise and shine. Ngayong araw po makakasama natin ang ilan sa ating mga kapatid sa MCGI Bagak, Bataan Chapter para po tayo naman ay sama-samang sumaklolo sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan sa dako po na yan. Atin pong kumusahin si Sister Eileen Habax. Good morning, Sister Eileen. Rise and shine. Good morning, Kuya! And good morning sa ating mga kasambahay. Rise and shine! Talaga naman pong good ang ating morning dahil nandito po tayo ngayon sa ating MCGI Free Store. Dito po sa Barangay Pag-asa, Bagak, Bataan. Ito po ay physical store kung saan po ang ating mga kababayan ay malaya pong pumili ng kanilang mga grocerying kailangan. At dahil ito po ay free store, lahat po ng groceries na kanilang maa-avail ay wala pong bayad. At kasama po natin dito ngayon ang masisipag na volunteers mula po sa MCGI Bagak Chapters. At hayaan niyo po kaming bumati in 3, 2, 1... MCGI cares, MCGI shines, rise and shine, pag-ibig! Maraming salamat po sa inyong lahat, Sister Eileen at sa lahat nating mga kapatid na nariyan ngayon sa Bagak. Salamat po sa pakikipagkaisa po ninyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Keep on shining and keep on caring. Babalikan ko po kayo in a little while para alamin sino ang ating sasaklolohan sa dako po na yan. Samantala, isang malutong at puno ng lasang Mexican dish ang atin po namang ihahanda ngayong umaga. Ang tawag po nila dito ay crispy beef tacos. Paano ba itong ginagawa? Panoorin natin sa atin pong Cook, Eat Right. Good morning, Kuya! Rise and shine, mga kasambahay! For today's episode ay magluluto tayo ng isang Mexican-American invention. Yes, this is often called hard-shell tacos. Pero ang tawag sa recipe na ito ay crispy beef tacos. Ano pa hinintay natin, Kat? Tara, magluto na ta! Let's cook it right! First step ay magpainit ng kaunting mantika sa kawali. Dapat katamtamang init lang. Idagdag ang sibuyas at lutuin hanggang lumambot, mga 2 to 3 minutes. Sunod naman, idagdag ang karne ng baka. Gamit ang sandok ay durugin ang karne at lutuin hanggang halos lahat ay maging brown na, mga 4 to 5 minutes. Ihalo ang tomato paste at pagkatapos ay ang taco seasoning. Idagdag ang tubig or beef broth kung mukhang tuyo ang palaman. Ipagpatuloy ang pagluluto hanggang sa tuluyang maluto ang karne at halos matuyo ang sabaw, mga 3 to 4 minutes. Tikman at timplahan ng asin kung kinakailangan. Alisin sa apoy at hayaang lumamig ng bahagya bago buuin ang mga taco. Sa malinis na patungan, ilatag ang tortilla. Sa itaas na kalahati ng tortilla, maglagay ng mozzarella cheese. Mga 1 kalahati hanggang 2 kutsara.
Maglagay ng bahagi ng palamang karne at budburang muli ng mozzarella cheese, mga 1 1/2 hanggang 2 na kutsara. Tiklopin ang ibabang kalahati ng tortilla pataas at dahan-dahang idiin upang magsara. Ilipat ang nabuo na taco sa isang malaking baking sheet. Magpainit ng mantika, mga 3 to 4 na kutsara, sa katamtamang init. Sa ilang batch, iprito ang mga taco, mga 1 minute lang bawat batch o hanggang maging golden brown. Ilipat sa isang wire cooling rack na nakapatong sa baking sheet. At kung kinakailangan, magdagdag pa ng kaunting mantika sa pagitan ng bawat batch upang maging pantay ang pagkakakulay at pagiging malutong ng mga taco. Then, ready to serve na. Alright, and just like that, luto na ang ating crispy beef tacos. Did you know, there's a style sa Mexico called tacos dorados or fried tacos na usually rolled and fried, not the U-shaped shells used sa crispy beef tacos. At meron din itong ibang version, baked instead of fried for a lighter version. Ngayon, titikman na natin to. Tara, tikman na natin. At huwag kalimutan, bago kumain, manalangin. Ang sarap ng sauce ni Just in Time. Sarap. Sa atin pong Wonders of Creation, alam po ninyo sa mundo ng kalikasan, merong mga nilalang na kakaiba ang papel sa pagbubuntis na kung saan ang atay o yung lalaki ang nanganganak. Pero paano po ba itong nangyayari? At ano ang hiwaga sa buhay ng mga nilalang na ito? Panoorin natin sa atin pong Wonders of Creation. Sa mundo ng mga hayop, karaniwan na matapos na mabuntis ng lalaki ang babae. Ang babaeng hayop na ang magdadala ng magiging anak sa sinapupunan ng ilang buwan o di kaya'y ang paglilimlim. Napakaliit ng partisipasyon ng lalaking hayop sa pag-aalaga ng kanilang mga anak, maliban na lang sa iilang mga exemptions tulad halimbawa ng swans, na maliban ng monogamous o yaong isang babaeng swan lang ang kanilang pares panghabang buhay. Co-parenting din ang nakadesenyo sa kanilang pag-aalaga ng anak. Ngunit alam niyo bang sa Animal Kingdom ay mayroong extreme display of fatherhood na hindi lang naipapakita sa pag-aalaga ng anak, kundi sa pagbubuntis at sa panganganak din. Kilalanin natin ang mga seahorse. Oo, totoo ito. May uri ng hayop na ang mga lalaki ang nanganganak. Ang seahorse ay isang anyong dagat na maliit at kakaiba. Nakilala sa katangian nitong ang ulo nito nakahugis ng ulo ng kabayo. Sila ay bahagi ng Hippocampus genus sa Cygnatidae family. Sa panahon ng pagpaparami, ang babaeng seahorse ay inilalagay ang kanyang mga itlog sa espesyal na pitaka sa tiyan ng lalaki na tinatawag na brood pouch. Dito, pinapangalagaan ng ama ang mga ito. Ang lalaking seahorse mismo ang nagpapasok ng sperm para mabuo ang mga itlog. Binibigyan din sila ng oxygen at nutrients habang sila ay lumalaki at inaayos ang kapaligiran sa loob ng pouch hanggat hindi pa sila handang lumabas, na maaaring maihalin tulad sa proseso ng development inside the womb sa pagbubuntis. Ayon sa mga pag-aaral, hindi ito buntis-buntisan lang na para bang nag-i-incubate lang ng itlog sa loob ng pouch. Ang biologically male pregnancy na ito ay halos kapareho ng uterus at placenta ng mga mammals na nagbibigay ng proteksyon, sustansya at suporta sa umuusbong na buhay sa loob ng katawan ng ama. At dahil sila ang nagbuntis, sila rin ang magpapalabas ng mga maliliit na seahorses. Yes, tama!
Kapareho din ng panganganak na sa tamang gulang na sa loob ng pouch, kinakailangan ng mailabas ang mga offsprings. Kaya ang extremely rare at very unusual paternal responsibility na naaatang sa lalaking seahorse ay hindi lang sa pag-give birth, kundi sa medyo mahaba-habang proseso ng pregnancy rin. And in the intensive and series of studies and discoveries, nalaman din na hindi nag-iisa ang mga seahorse sa kalagayang ito. Ang mga sea dragons ay nagdi-display din ng pambihirang father care. But unlike seahorses na nasa loob ng kanilang pouch ang mga itlog, ang mga fertilized eggs niya ay nasa underside ng kanilang tail para maprotektahan hanggang mapisa. Ang ilang mga species din ng mga pipefish ay nabubuntis at nanganganak din. Ito ay ang mga dusky pipefish, gulf pipefish at ribbon pipefish. Sa kabila ng kanilang maliit na sukat, ang mga seahorse ay kamanghamanghang halimbawa ng likas na talino at disenyo sa dagat. Mula sa makulay nilang anyo hanggang sa pambihirang paraan ng pagdadala at pag-iingat ng mga lalaki sa mga itlog at panganganak. Ito ay nagpapakita na ang mga bagay na maaaring unusual at hindi tanggap ng pangkaraniwan ay bahagi pa rin ng lawak at walang katapusang posibilidad na naghihintay lang na madiskubre ng agham sa pahintulot ng may lalang. Isang simple ngunit pambihirang paliwanag at patunay ng kanyang wonders of creation. Nakaranas ka na ba ng palpitations o bigla ang pagbilis ng tibok ng puso? Minsan po, hindi ito nahuhuli sa karaniwang check-up. Dito po pumapasok yung tinatawag naman na 24-hour Holter monitor. Paano ba ito gumagana at kailan ba ito kailangan na gawin o gamitin? Panoorin po natin sa ating Now You Know. Karaniwan nating naririnig ang 24-hour Holter monitor, isang test na ginagamit para i-monitor ang tibok ng puso sa loob ng 24 oras. Pero ano nga ba ang 24-hour Holter monitor at bakit ito mahalaga? Maaaring makita ng Holter monitor ang palpitations o mabilis na tibok ng puso, pauses o hindi normal na pagtigil ng puso, at irregular rhythms na maaaring magdulot ng pagkahilo, pagkapagod o chest pain. Nakatutulong ito sa maagang detection ng arrhythmia na hindi laging nakikita sa ECG. Bukod dito, nakatutulong din ito sa monitoring ng treatment at gabay para sa medications o procedures. Bago isagawa ang test, kinakailangan na ipagbigay alam sa doktor kung may iniinom na gamot o may existing na medical condition, magsuot ng komportableng damit, at iwasan ng matinding ehersisyo bago isuot ang device. Habang ginagawa ang test, maaaring gawin ng normal ang daily activities. Dapat iwasan ng malalakas na magnets o pagligo dahil may electrodes na nakakabit sa dibdib, at sundin ang instructions ng doktor sa pagtatala o pag-record sa isang maliit na notebook kung may maoobserbahan habang suot ang device. Pagkatapos ng test, kailangang ibalik sa klinik o ospital ang device at ang resulta ay depende sa kung gaano katagal ibibigay ng klinik o ospital. Ang doktor ang magpapaliwanag kung may nakitang irregular rhythms at kung ano ang susunod na hakbang. Kung may nais pang malaman tungkol dito, makatutulong kung magtatanong sa pinakamalapit na healthcare professional sa inyong lugar.
Sa panahon po ng social media, madalas po ay nakikita natin yung mga nagkukumpara sa sarili nila doon sa iba. Kinukumpara yung tagumpay ng iba sa kanila, yung itsura ng iba sa kanila, at iba't ibang mga bagay ng buhay sa iba't ibang mga nakikita nila sa social media. Pero paano nga ba matitigil yung ganong klase ng sistema na kumpara ka ng kumpara sa iba, no? At pahalagahan natin yung atin pong mga ginagawa sa buhay natin at hindi yung pakikialam at kumbaga parang lagi na lang na ba't siya ganun o kaya ikaw ganun o kaya alam po ninyo yung iba't ibang mga bagay na yan siguro hindi na kailangan pang isa-isahin sa inyo, pero panoorin po natin itong ating You Can Do It. Sabi nga nila, the grass is always greener on the other side. Kapag kinukumpara natin ang sarili sa iba, lagi at lagi tayong makakakita ng kahigitan nila. Ang dulot nito, kalungkutan at kawalan ng focus sa sarili nating mga direksyon. Pero paano nga ba maiiwasang ikumpara ang sarili? At paano mapananatili ang focus sa iyong sariling goals? Trust and be content in God's blessings. Ito ang pangunahin sa lahat. Siya ang nakaaalam ng nararapat sa atin. Tumiwala kang alam niya kung ano ang makabubuti sa iyo. Curate your social media feed. Sa panahon na kaliwat kanan ng pagpo-post ng mga tao ng kanilang buhay, madalas ay hindi maiwasang magkumpara. Alalahaning hindi lahat ng nasa social media ay totoo. Mag-unfollow ng mga accounts na humihila sa iyo sa pagkainggit. Run at your own pace. Huwag mong tignan kung nasaan na sila. Tumakbo ka sa paraan at bilis na kaya mo. Kagaya ng mga kabayo na hindi tumitingin sa kanilang gilid. Sa ganitong paraan, nakafocus ka sa sarili mong mga hakbang. Keep a gratitude journal. Ilagay ang tingin sa kung anong meron ka na at hindi sa mga bagay na wala ka pa. Ang paglilista ng iyong mga ipinagpapasalamat ay mabisang paalala na hindi mo na kailangang ikumpara ang iyong buhay sa iba dahil sapat na ang mayroon ka. Celebrate small wins. Huwag mong isiping malalaking tagumpay lang ang pwedeng ipagdiwang. Ang pinakamaliliit na wins, gaya ng unang pag-akyat sa bundok, consistent na pag-exercise, at maliit na promotion sa trabaho. Lahat yan ay tagumpay. Kapag ang iyong tingin ay sa nilalakaran ng iba, malamang sa malamang ay madadapa ka. Kaya tulungan ang sarili na i-overcome ang habit ng pagkukumpara ng sarili sa iba. Kung kaya nila, siguradong ikaw rin. You can do it. Balikan na po natin mga kapatid naman sa dako ng Bagak Bataan at ating alamin sino po sa ating mga kababayan ang ating namang sasakluluhan. Kasama po ang members ng Church of God International o MCGI. Naroon po si Sister Eileen Habak. Sister Eileen, good morning once again. Rise and shine. Good morning, Kuya! Rise and shine! Nagbabalik po tayo ngayon dito sa Barangay Pag-asa, Bagak, Bataan para po sa ating libreng serbisyo, ang MCGI Free Store. At para po sa ating MCGI Free Store, dadako po muna tayo dito po sa ating registration area kung saan po ay magpe-present po sila ng kanilang valid ID for verification. At pagkatapos po ay pupunta na po sila sa orientation area kung saan po ay ipapaalam sa ating
mga recipients ang mga pamantayan sa kung paano po sila makaka-acquire ng ating free groceries. At habang po sila ay naghihintay, ay may inihanda po ang ating mga kasama na libreng almusal. At pagkatapos po yan, ay maaari na po silang pumunta sa ating MCGI free store. At tara po, puntahan po natin at tingnan po natin ang laman ng ating MCGI free store. At welcome po sa ating MCGI free store. At andito po lahat ng ating mga grocery items. At kung mapapansin nyo po, meron po siyang kaakibat na points. Kaya po lagi po nating sinasabi na get what you want and not what you need. At andito po meron po tayong mga canned goods. Meron din po tayong mga suka, toyo, at po mga mantika. At dito po, tuloy po tayo dito sa pangalawa nating stall. At ito po, meron po tayong mga biscuits, mga basic commodities po natin, katulad po ng ating noodles. At yan po, meron pa po mga canned goods. Meron din po tayong kape. At ito po, meron po tayong mga sabon na panlaba. Meron din po tayong mga shampoo, mga sabon na pangligo, at eto po, mga panghugas ng plato. At dito po sa part na to, meron po tayong mga diapers. Meron po mga diapers for baby and meron po tayong mga adult diapers. At kung ang ating po mga recipients ay meron pong mga katanungan, nandito po ang ating mga MCGI free store staff para po sila ay assist at tulungan. At pagkatapos po na makapamili na po sila ng kanilang mga grocery items, ay diretso na po sila sa ating counter kung saan po ay ipapak ang kanilang mga grocery items at they are good to go na po. At paalala lamang po na lahat po ng ating grocery items ay wala pong bayad. Lahat po ng ito ay free. At yan lang po muna ang update natin mula dito po sa ating MCGI Free Store. Balik po sa inyo, Kuya! Maraming salamat po minsan pa sa inyong lahat dyan sa Bagak Bataan, sa lahat ng ating mga kapatid. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Keep on shining and keep on caring. At tunghayan naman natin ang kwento ng pagsusumikap ng isa nating kababayan na nagpasimula sa isang maliit na talyer. At ngayon po, may karagdagang 3 branches na ng restaurant sa kanyang hanap buhay. Kahit mahirap, huwag susuko. Laban lang. Ako po si Lucy Cervantes Benson, 58 years old, nakatira po dito sa Dasmariñas City, Cavite. Ang unang-una po naming negosyo mag-asawa noong sa construction pa po kami. Hanggang sa, iyon nga, konting sa tulong at awa ng Panginoon na pinagpala yung construction, mga ilang taon din yun. Hindi na gumana yung construction nung time na yun, 1999. So naghanap kami ng pagkakakitaan. Nagpunta ako doon sa kaibigan kong may tindahan ng gulong. Sabi niya, wala na rin naman yung construction, hindi na masyadong kumikita, hindi na masyadong nagkakaroon ng project. Subukan mo magtinda ng gulong. Kaming mag-asawa, hindi kami marunong sa gulong. Yung kaibigan namin umupo doon, 1 week lang. Sabi niya, uupuan ko kayo, tuturuan ko kayo kung paano. Pagkatapos noon, kaming mag-asawa na ang tumao doon. Tapos may mga customer na pumasok. Kahit wala kaming gulong, pumapasok yung mga customer. Nakakatuwa pa yung experience namin kasi may customer, bibili ng gulong, wala kaming alam sa gulong. Ang ginagawa ko, tatawag ako sa kaibigan, kung may gulong dito na kailangan na gulong. Sabi niya, sige, kausapin ko sa telepono. Tapos papadalhan ako ng gulong. So, ganun ang nangyayari hanggang sa nakitaan kami nung supplier, malaking supplier sa Pilipinas na medyo okay to may mga customer nang pumapasok at nakakabenta na kahit walang gulong. So, ayun, start na, binigyan na kami ng gulong, tuloy-tuloy na yon. Sabi ko nga, biyaya lang talaga ng Panginoon kung paano namin na ipagpatuloy yung gulungan na yun. Andoon yung mga problema, minsan wala kang benta. Lumalaban kami para lang mapatuloy yung inumpisa naming negosyo. Hanggang sa umabot kami ng ilang taon din,
Hanggang ngayon po, mayroong pagtindahan ng gulong. Nagbunga po yun kahit ganoon yun, napaaral ko yung 3 kong anak dahil sa pagtitinda ng gulong. Nakatapos silang 3 hanggang sa nung pandemic na nga tayo, nagsarado lahat. Kami lang yung medyo, kasi essential, kasama kami sa essential eh. So, kami, inalaw po kami nung barangay, nung munisipyo na maka-open kami nung business na yon. So, takbo dito, takbo doon kaming mag-asawa hanggang sa yung mga customer namin nagugutom, walang makainan. Tapos, sabi nung anak ko, "Ma, subukan kaya nating mag-inasalan or anong pagkain na maialok natin sa mga customer kasi nagugutom sila." Maghapon silang nagpapagawa dito, palit ng gulong, gawa sa sakyan, tapos walang makainan. So, ayun, try kami hanggang sa nagustuhan na ng mga customer namin. Sa likod ng talyer, habang nagpapagawa yung mga customer namin, bumuo kami ng inasalan doon sa likod ng talyer, likod ng shop. Yung aming kainan, kahit papano, andoon kasi yung magpapagawa ka ng sasakyan, parang hindi na makakalabas yung mga customer, doon na sila magtatambay. Hanggang sa habang nagtatambay, nag-aantay ng sasakyan nila, papasok siya doon sa likod, kakain sila ng inasal. So, double yung purpose doon sa lugar na yon. Kami nagkataon na puro garden lang sa likod. Talagang open lang talaga siya. Kaya inalaw kami na makapagpakain kami ng mga customer. First branch namin, nagbunga po siya ng Dasmariñas. Nag-decide kami na yung bahay namin, imbis na tulugan lang, gagawin naming inasalan para naman magkaroon siya ng extra income. Tapos, ayun na, tuloy-tuloy na, 2023, start po kami dito. Sa tulong at awa ng Panginoon, ayan na, nakapagpatuloy kami hanggang sa nagbunga din siya ngayon ng Tagaytay. Katapos po dito, naka-open na din po kami ng Tagaytay. Last year, November 30 po kami nag-open po doon sa Tagaytay. May mga pangangailangan tayo araw-araw. Kaming mag-asawa, hindi kami pwedeng umasa sa anak namin. Andoon yung pagod, gusto namin minsan magpahinga, pero hindi pwede kasi may mga bayarin pa din. Kailangan magsumikap. So ang habulin na lang namin ngayon, yung makabayad ako sa mga dapat bayaran. Tapos yung aming pangangailangan araw-araw, yung makatulong din sa mga nangangailangan. Ang talagang nagbibigay ng lakas sa amin si Lord lang talaga. Kasi kung wala si Lord, yung hamon ng buhay. So 30 years, hindi mo kakayanin kung wala si Lord sa buhay mo. Kaya yun lang yung inaano ko sa lahat ng mga negosyante. Hindi tayo susuko kasi meron tayong araw-araw kailangang gumising. Meron tayong anak na kailangang paralin, pakainin. Hinihingi ko lang kay Lord na bigyan lang kami ng lakas. Lakas sa katawan kasi yun lang yung pinakakapital namin. Araw-araw, panalangin, napaka-importante. Hindi mo kakayanin kung susugod ka kaagad sa maghapon na wala kang panalangin. Ipagtiwala natin sa Diyos ang lahat ng ating ginagawa at takipan natin ng sipag at tiyaga. Laban lang. Sa ating pong viewpoint, nagtanong tayo sa ating mga kababayan upang alamin ang kanilang pananaw sa isang panibagong isyung ating pinag-uusapan. Ang pagpaparaya ba sa taong nang agrabyado sa iyo? Ito ba ay tanda ng katapangan o tanda ng kahinaan? Pakinggan natin ang sagot po nila at alamin din natin ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol dito. Inisip mo po yung peace na lang po para sa inyong dalawa kahit hindi ka po nakatanggap ng sorry. Pag kasi po walang gulo, di po masira yung pag-iisip nyo. Ang balik doon, parang mamimihasa yung isang tao pag hindi mo bigyan siya ng aksyon. Minsan, mga ganyang tao kulang din sa leksyon o papaunawa rin sa kanila. May maagrabyado man o sa wala, at least kaya nandoon pa rin ako sa hinaan. Di naman po kasi porket nagpapaubaya po ako, nagpaparaya, is mahina na po ako or hanggang lang po. Ang pagpaparaya po sa akin ay hindi po tanda ng kahinaan or katapangan.
Like, hindi naman po siya matapang or mahina po. Sa akin po kasi, hindi naman po kasi porket nagpapaubaya po ako, nagpaparaya, is mahina na po ako or hanggang doon lang po. Ayoko lang po talaga ng gulo or lumaki po yung hindi po pagkakaintindihan. And mas okay na rin po na hindi umano sa gulo po. Kasi hindi naman po natin alam kung ano po ba yung mangyayari if ano mo po yung po na yun, situation. Kaya sa akin po is, hindi naman po yung kahinaan. It's like your own opinion po and my experience po kasi hindi po kasi talaga ako nakikipag po sa mga ganun is hinayaan ko na po sila. Ang forgive po sa tao ng agrabyado sa inyo is katapangan po. Kasi po the way na nag-forgive ka po dun sa tao na yun sa kahit ano po yung ginawa niya sa'yo. And also po, aminin po natin na parang matatapakan pa rin po yung pride natin sa part na yon na kapag pinargive po natin yung taong, alam niyo yung kahit hindi ka po nakatanggap ng apology sa tao na yun, parang hindi po siya nakapag-sorry sa'yo, gano'n, na parang may hate ka pa rin po kasi nag-wonder ka kung bakit nagawa yun sa'yo ng taong yon. So, for me po, katapangan po na mag-forgive ka sa taong nang agrabyado sa'yo kasi nga po, inisip mo po yung peace na lang po para sa inyong dalawa kahit hindi ka po nakatanggap ng sorry or ganun po. So, para po sa akin, katapangan po yun. Tanda po ng katapangan kasi mas inuuna niyo po yung peace of mind niyo kaysa manggulo pa sa iba. Para lang po wala na pong gulo. Kasi po walang gulo, di po masira yung pag-iisip niyo o yung mental state niyo. Di po magulo yung buhay niyo, hindi po awkward sa kanila. Example po nun may gusto pong tao. Nung nagkabisa sa kanya, healing daw po siya. Pero nung next day, may talking stage po. Okay lang kasi friends naman po kami. Kaya po pinili yung peace para wala na rin po kaming awkwardness dalawa sa isa't isa. Kahinaan sana yun eh. Kung hayaan mo kasi yun, nagrabyado ka na, ang balik doon, parang mamimihasa yung isang tao pag hindi mo bigyan siya ng aksyon. Ganun eh. Katulad sa sitwasyon ko, may ginawa doon sa anak ko na hindi maganda. So, hindi pwedeng hayaan ko. So, magbibigay ako ng aksyon na parang ipakita ko sa tao na, ay, hindi pala pwede itong agrabyaduhin kasi talagang may katapangan pala itong talagang bibigyan ka ng aksyon na para yung mali niya, kailangan matuwid yun. Katapangan. Kasi kailangan mo siyang harapin at ipapaalam mo sa kanya yung mga maling ginagawa niya. Kasi kung hindi mo siya paalanin na may mali siya, diretso niya yung gagawin sa'yo o sa ibang kapwan tao din. Hindi ako gaganti. Kailangan, pagsabihan mo muna siya, kasi minsan mga ganyang tao kulang din sa leksyon o papaunawa rin sa kanila. Kahinaan po. Kasi para po sa akin, para sa kakasayahan sa lahat, hindi baling nandoon ako sa kahinaan, hindi baling nandoon lahat tayo, may maagrabyado man o sa wala, at least kaya nandoon pa rin ako sa kahinaan. Kasi lahat naman may pagbabago. Ang kahinaan kasi natin, doon tayo kumukuha ng lakas ng loob natin kung paano natin asikasuhin or itrato sa isang populasyon ang ating mamamayan. Hindi baling hindi ako magaganti, nandoon yung kahinaan ko, hindi baling sasabihin talo at least, nandoon pa rin yung pagiging aswan o kung ano at sino ako sa pagiging kahinaan ko o huminahon ako. Sa pananaw ng psychology, ang pagpaparaya sa taong nang agrabyado sa iyo ay mas maituturing na tanda ng emotional maturity at self-control kaysa kahinaan. Dahil nangangailangan ito ng regulation ng galit at impulse control. Ipinapakita sa mga research na ang kakayahang magpatawad at bumitaw sa sama ng loob ay nakatutulong sa mental health at nakakabawas sa stress at anxiety. Pero ano kaya ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpaparaya? Bakit hindi tayo po pwedeng gumanti? Ba't ayaw ng Diyos na sinusumpa ka? Huwag ka ikang gaganti ng pagsumpa. Pagpapalain mo pa, sabi ni Pedro. Para bang lalabas, pwede kang api-apihin eh. No? Pagka sinusunod ko yung aral ni Kristo, umapayag ako na iisin ko yung kalikuan, iisin ko yung madaya ako. Hindi ako tanga nun. Wise ako nun sa pakikipaglaban dahil
nakikipaglaban ako para sa kaluluwa. Kasi ang ipanlalaban mo, karunungan ng Diyos eh. Ang karunungan ng Diyos, mapagpahinuhod, madaling panaingan. Kasi, hindi dahil pumayag akong agrabyaduhin mo, tanga ako. Hindi. Kasi yun ang kahilingan ng laban. Huwag kang gaganti ng masama sa masama, maging mapagpahinuhod ka, maging maawain ka. Ang masama, humihiram, hindi nagsasauli. Ang matwid, nahahabag, nagbibigay. Kung nagbigay ako uli, kahit hindi ka nagsasauli, tanga ba ako? Kaya alam nyo, mga kapatid, pag halimbawa, medyo agrabyado tayo, nahihirapan tuloy tayo kung minsan, huwag kayo malulungkot, panalo ka nun eh. Panalo ka nun. Naagrabyado ka. Iniis mo yung kalikuan. Naagrabyado ka, dinaya ka. Huwag ka malulungkot. Utos yun eh. Ba't hindi nyo bagkus tiisin ang kalikuan? Ba't hindi kayo bagkus padaya? O di padaya ka. Doon ka matalino. Pag nagpapadaya ka, tinitiis mo ang kalikuan, alang-alang sa laban ng kaluluwa. Diba? Pag nalulugi ka, napipigati ka dahil nalulugi ka, ay maging maligaya ka. Sabi ni Pablo, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay. Inari kong sukal ang pakinabang para tamuhin ko lamang si Kristo. Hindi ka lugi noon, hindi ka agrabyado. Kasi, kung nalugi ka man alang-alang kay Kristo, malaking pakinabang yon. Minsan pa po sa ating layunin na patuloy na maipalaganap ang paggawa ng kabutihan at pagpapakita ng pag-ibig sa ating mga kapwa-tao, narito po ang isang social experiment. Naglinya ka? Ikaw na muna. Pwede magpatulong. Hindi ako kasi marunong. Ay, sa bigas na sila. Sorry, yung bigas naman. Hani. Halika. Ano po ma'am? 06 1918. Nag-inquire sa ta. I-withdraw lang ma'am kahit 100 lang ma'am kahit pambili ko ng gamot. Savings na, no? Savings po. Dili na ba ni pwede direct 100 tay? 1,000 o 500 ra. Ma'am, pwede makisuyo na ito, ma'am. Hindi ko kasi Sige, sir. marunong dito, ma'am. Sige, sir. Sige. Ano lang kung may laman. Bili lang ng gamot. Okay, password mo. Sige na. 06. Yeah, balance. Savings, sir? Opo. Sorry, you entered the wrong pin man, sir. Please press again the enter. Ako na lang mag-type. Siya kahit 100 lang para pambili ng kambal. Kung may laman ba? Wala man, sir. Wala ba? Wala ba yung sagot? Pwede ma-withdraw, maka-withdraw ng kahit 100 lang sir, pambili ko lang gamot. 100? 1918. 18. ra? Yan lang kasi ang laman eh.
Hindi ko saya alam mo itong paggamit ito. 100 lang po. May charge po 18 pesos. Okay lang. Okay lang. Ay, kulang doon. Kasi, balancing pa. Tingnan po natin kung magkano naman. 105 po ang laman. Kaso po may singil pa siya na 18. Kulang po. Kulang. Paano to? Inom lang po. Inom na lang. Okay, maraming salamat po. May manong. Ako na kayo. Walang pera na eh. Ano ba yung pambili yung gamot? Sita pa pang gamot. Kulang po. Ano po yung number mo dyan sa ano? Parang pag dadagdagan ko. Para maka-withdraw. Hindi ba ito? Hindi ko alam. Saan yan galing? Tapo ko kasi ito, hindi ko alam. So dapat malaman niyo yung account number. Maraming salamat po. Salamat sa Diyos. May dikas ka para mabayaran ko na lang to. Ayun. Okay na. Tanong nyo na lang. Sabihin, dagdagan 20 pesos para ma-withdraw. Laki ng charge. Salamat sir. Salamat sa Diyos sir. Ang bilhin ako. Dugang pa, palitin mo sa Salamat po. Naawa kasi ako eh. Pambili daw ng gamot, huwag maghusga agad sa mga tao. Dapat tumulong kung may tutulong. Okay lang, kahit walang kapalit kasi paano kung ako yun, di ba? Gaan ang pakiramdam. At least nakatulong kahit konti. 107 ba yung mga sulit? Sige po, salamat po. Salamat po. Pwede mo tambal? Oo. Kiniyo, 100. Salamat yan sir. Salamat sa Diyos kahit konti. Nandyan lang po sa langyan. Sige. Salamat po sir. Salamat ulit. Okay. Nakakawa talaga siya. Kasi nga, matanda na siya, tapos kailangan niya ng pambiling gamot. Tapos yun nga, yung sa magwi-withdraw, parang hindi siya pa marunong. Kung hindi ka mabuting tao, hindi ka matulungin, papangit yung community natin. Magiging para sa sarili lang lahat ng tao. Walang magtutulungan mo talaga. Kung may nagre-reach out sa'yo at kaya mo, may oras ka naman, bigyan sila ng tulong, pansinin nyo na, bigyan nyo ng tulong. At atin pong kumustahin ang kasalukuyan pong nagaganap na medical mission na ating sinasagawa kasama po ang members ng Church of God International o MCGI sa lugar po ng Balut, Orani sa Bataan. Makibalita po tayo. Good morning po sa inyo dyan sa Orani sa Balut. Kumusta po? Ano po ang balita? Rise and shine. Yes, good morning Kuya at rise and shine sa ating mga kasambahay. Gaya po ng sabi niyo Kuya ay live naman po tayo ngayon mula rito sa Barangay Balut sa bayan ng Orani, Bataan kung saan patuloy po ang ating pag-abot sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng pag-iikot natin ng MCGI Clinic dito sa ating probinsya. At Kuya, alas 5 pa nga lamang po ng umaga ay nagbukas na po or nag-open na po ang ating registration para sa ating mga patients. Kaya naman, kanina po, kung makikita po natin yung ating mga kababayan,
ay nandito na po sila ng maaga, nakahanda po silang nag-aabang para agad na makapagparehistro sa kanilang services na i-avail ngayong araw. At syempre kuya, ngayong araw po o ngayong umaga, saan man po tayo magpunta, kasama pa rin po natin ang ating masisipag na MCGI volunteers and staff. Ayan po, every Monday po talagang nakagawian na rin po ng ating mga kasama na tayo po ay ikot dito para tumulong sa ating mga kababayan. And syempre po, meron pa rin po tayong proseso na sinusunod dito sa ating pagpapacheck up or sa pag-avail po ng ating mga services. Una po nating pupuntahan ay ang ating registration area at susunod naman po dyan ay ang ating vital signs area kung saan sila po ay kukuhanan ng blood pressure at temperature or any other initial information na kakailanganin po sa kanila at magproceed na po sila sa kanilang respective waiting area. And then after that, meron naman po tayong mga kasama dyan na staff na mag-a-assist sa kanila patungo po sa kanilang consultation area. At kung sila naman po ay resetahan ng gamot ng ating mga doctors, ay pwedeng-pwede na rin po nilang i-claim ang mga gamot na yan for free mula po sa ating MCGI Pharmacy. So, hindi na po nila kailangan lumabas pa para bumili sa iba't ibang botika. Ayan po, kuya. At, syempre po, habang naghihintay naman po yung ating mga kababayan dito, ay pwedeng-pwede na rin po silang makapag-almusal dahil may inihanda po yung ating mga kasamang MCGI volunteers ngayon na mainit na lugaw at mainit na kape. Libre rin po yan para sa ating lahat ngayong umaga. At para po sa ating mga ino-offer na services ngayong araw, available pa rin po ang ating medical adult consultation, pediatric consultation, at sa ating dental services, meron po tayong dental extraction or bunot po ng ngipin. At meron po tayong optical services, ayan po yung ating free eye checkup with free reading glasses. Meron po rin po tayong ECG and CBG. At sa mga kababayan naman po natin na may legal matters na gustong ikonsulta, ay meron po tayong mga lawyers mamaya para sa ating legal consultation. At ayan po yung ating mga available na services ngayong araw. Kaya naman po sa ating mga kasambahay, lalo na po sa mga nandito lang po around the area, malapit lang po dito, pwede pa rin po kayong humabol dahil open pa rin po ang ating registration hanggang mamaya po yan ng 9 a.m. o alas 9 ng umaga. Kaya naman po, kung kayo po ay may dinaramdam, wag na po kayong mag-atubili na magpatingin sa ating mga experts dahil mas mabuti po na tayo po ay makapagpatingin sa mga eksperto kaysa po tayo ay mag-self-diagnose. And muli rin po namin ipinapaalala na sa layunin po na tayo ay makatulong sa ating mga kapwa, lahat po ng serbisyo na inyong matatanggap or ating ino-offer dito ay libre. Wala po tayong hinihinging bayad o kapalit sa ating mga kababayan. And gaya rin po na lagi nating sinasabi dito, kuya, lahat po rito ay welcome. Wala po tayong pinipiling lahi, relihiyon, edad, or any group affiliation. Basta po nangangailangan at kaya nating tulungan, ay welcome po sila dito sa ating MCGI Clinic. At ang lahat naman po ng bawat pagkakataon na ito ay lagi nating ipinagpapasalamat dahil sa pagkakataon na tayo ay makagawa muli ng mabuti sa ating kapwa, gaya ng ating natututunang aral mula sa Biblia. At kita-kits po ulit tayo sa iba pang updates sa mga susunod pang araw ng Lunes mula rito sa MCGI Clinic sa Bataan. Balik po sa inyo, kuya. Maraming salamat po. Tuloy-tuloy po yan hanggang mamaya. Hanggang 9 o'clock pa po ang atin pong registration. Kaya dun sa mga malapit lang sa area, pwede po kayo makapag-avail ng mga libreng serbisyo. Open po sa lahat. Ano man ang inyong kulay, lahi, wika, relihiyon, ano man ang inyong pong political affiliation. Kung may pagsisilbi tayo, wala po yung bayad, wala tayong hinihinging kapalit. Ito po ay ating sama-samang itinataguyod kasama po ang members ng Church of God International. Salamat po sa inyo sa mga nandyan ngayon, ating mga kapatid na nakikipagkaisa. Pagpalain kayo ng Panginoon. Keep on shining and keep on caring. At atin pong patuloy na inanayahan ng atin pong mga taga-subaybay. Mamaya na po. At ang ating pagpapasimula po ng mass indoctrination, pag-aaral ng doktrina ng ating Panginoong Jesucristo ay atin na pong isasagawa alas 7 ng gabi, Philippine Standard Time. Sana po mapaunlakan ninyo kami, samahan po ninyo kami sa pagdudulang ng mga aral ng ating Panginoong Jesucristo. Ang segment po na Rise and Shine
Sumasa inyo po ito every Monday, 6 a.m. dito po sa programang Good Morning Kuya. Tuloy pa rin ang ating po mga public services sa ating Serbisyong Bayanihan program, Monday to Friday, 4 p.m. At bukas po ang tagsisilbi sa ating mga kapwa-tao ang MCGI Charity Center, Valenzuela City every Monday. Ngayon po, bukas po yan, hanggang mamaya po yung 9 o'clock din ang atin pong registration dyan sa number 22 T. Serrano Street, Marulas, Valenzuela City. At bukas naman po, araw ng Tuesday, ang MCGI Charity Center, Parañaque City naman po, maaari nyo mapuntahan sa 4th floor, 88 Square Mall, Barangay San Dionisio, Parañaque City. Every Tuesday po yan. At magpapasimula din po yan 5 to 9 din po ang ating registration. Samantala, pag Wednesday po, maaari kayo magsadya sa MCGI Charity Center, Quezon City sa number 35 Reliance Barangay, Nagkaisang Nayon sa Quezon City. And pag Friday po, sa Marikina naman, MCGI Charity Center, Marikina City sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Libreng serbisyo po yan, walang hinihinging anumang kapalit, bukas po para sa lahat. At pag Monday to Friday, meron po rin kayo maaaring puntahan ang MCGI Diagnostic Center sa Sampaloc, Apalit, Pampanga. Ito po ay bukas sa ating mga kapwa-tao. At yung mga meron pong stub ng atin po namang free store, maaari po kayo makapag-claim ng inyo pong mga stub sa ating free store sa Bagak, Bataan, sa MCGI Building, sa JP Rizal Street, Barangay Pag-asa, Bagak, Bataan. Tuesday po and Thursday. Pwede po ninyong i-claim yung mga stubs ninyo sa ating MCGI Free Store. Yan po. On that note, minsan pa po ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataong ipinagkaloob sa atin. At mananatili po na sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. Manatili pong nakaantabay sa pagpapatuloy ng programang Good Morning Kuya. Samantala, isang awitin pong naglalarawan ng pagmamahal na matibay at nananatili sa kabila ng maraming pagsubok ang ihahatid sa atin ng Sabado Couple sa rendition nila ng awiting Tayong Dalawa. Maraming salamat po. To God be the glory. Good morning. Biglang nadama, ngiting di mapikil dahil sa saya, naging kahilingan, sana'y ikaw na. Ngayon ay pagbubuklurin tayong dalawa'y pag-isahin ang pangako sa Diyos ating pagtibayin. Habang buhay ang pag-ibig natin. Tayo ay magsasama sa lungkot at saya, magkaisang pusong dadalangin sa Ama. Nailan at gabayan niya,
hirap